Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. My gosh, it's 2:40 AM. Diyos ko, mag-uumaga na or madaling araw na nga, no? Ilang oras na lang magigising na yung mga iba para pumasok. Pero eto ako, kasi naman madaling araw na ang dami-dami pang ganap uli sa showbiz. But anyways, ayan na nga, may chika na, di ba? In-unfollow ni Catherine Bernardo. Number one, si Danielle Padilla. Of course, si Julia Barreto, si Liza Soberano, and si Jillian Vicencio. So, dahil, of course, ang daming nagpunta sa mga Instagram nila, na mga nabanggit, at chinek talaga isa-isa, of course. At yun nga, makikita nyo sa latter part ng, or sa middle part ng video na ito, na talagang, hindi nakasama si Catherine sa mga followers nila o talagang kahit yung mga following ay wala na. I mean, o yun, kasi ngayon 'di ba pag followers hindi mo basta-basta nakikita yung ano lang yung may-ari ng account na pwede makikita. So, titignan mo siya sa following para makita mo kung nandoon yung mga pangalan. Of course, if you try to check yung following ni Catherine, wala na nga yung pangalan nilang lahat, yung mga nabanggit. So, anyways, dahil masyadong puzzle for a lot of people ang Julia Barreto and Liza Severano. So, ang pinagdiskitahan talaga nilang puntahan ay itong si Jillian Vicencio. Si Jillian Vicencio recently, di ba nga, na-chismis din siya pero agad siyang pumalag at nagklaro siya, nagsalita siya sa Twitter and then yun na. Pero this time mukhang nabuhay na naman yung chismis na yon dahil yun nga, so in-unfollow. But ito nga yung sinasabi ko kanina, ayan, Jillian Vicencio. Pag ito-type mo yung sa account ni Jillian to, pag type mo yung pangalan ni Catherine Bernardo, lalabas pa. So, ibig sabihin, pina-follow ni Jillian si Catherine Bernardo. So, pero kung titignan mo nga yung sa account ka eto rin, si Julia Barreto naman, so makikita mo rin, pag tinype mo yung pangalan ni Catherine Bernardo, lalabas pa rin, meaning, pina-follow pa rin ni Julia Barreto si Catherine Bernardo. And of course, ganun din naman, same thing with yung kay Liza Soberano and eto naman, eto yung kay Daniel Padilla, of course. Pag tinype mo, pangalan ni Catherine Bernardo, lalabas pa rin, meaning pina-follow pa rin ni Supremo_DP or ni Daniel Ford. Daniel Ford, ang social, 'di ba? Ang Instagram ni Catherine. Pero punta ka na sa Instagram ni Catherine at i-type mo ang pangalang Supremo, yon, no users found. Ganun na yung lalabas. Meaning, hindi na pina-follow ni Catherine si Danielle. And of course, ganun din yung sa iba pa pag chinek mo. Ayan lang, mga pruweba lang naman yan para at least makita nyo na may konkretong basihan yung chika. So, of course, dahil si Daniel naman ay naka-off ang kanyang or limited or off nga yung kanyang comment section, so hindi makapag-comment ang mga netizens or mga fans ni Catherine Bernardo sa kanya. So, ganun din naman ito kay yung kay Liza Soberano din, ganun din, and Julia Barreto, and of course, kanina pa yung sinabi ko kay Jillian Vicencio. Pero dahil kay Jillian lang ang open mag-comment, kaya talagang sa kanya nagpuntahan ang mga netizens. So, of course, open din naman yung kay Liza Soberano and Julia Barreto. It's just that medyo wala kasi wala kumbaga wala sa hulog kumbaga yung pag-iisipan pa kung bakit siya nag-unfollow si Catherine sa dalawa, samantalang hindi naman na-mention ang mga pangalan nila, hindi naman sila na-link kay Daniel Padilla. Yun ang natin pero syempre si Catherine lang ang nakakaalam kung ano man. So but anyways, the fact na in-unfollow niya yon, meron kahulugan yon syempre. Pero sabi nga, big deal ba pag in-unfollow na ng isang artista like si Catherine Bernardo yung mga ito, samantalang ang pwede naman talaga niya lang i-follow niya lang ay yung mga super close sa kanya, 'di ba? So, ganoon talaga. Anyways, pag binasa mo talaga, nagpunta ka ng Instagram ni Jillian Vicencio, ang dami agad nagpunta doon. Sabing ganyan, nagpunta ako dito kasi in-unfollow siya ni Kat. So, ayun agad ang mababasa mo. And then, OMG. Oo nga, why kaya pati si Liza and Julia Barreto? So, ayan nga, yun na yung mga sinasabi ko. Kaya akala ko nung una dito kaya nagpunta ako sa IG ni Kat, kaya legit pala. So, ayun na nga, nagpuntahan na sila lahat kay Kat. Pero kaya lang nga,
mas mahirap kasi. So, kay Jillian talaga sila pumunta dahil si Jillian naman talaga ay na-involved at nung kailan again inulit ko. Ngayon binabasa ko, "Halati ba't ka in-unfollow? Sabi mo 'di ka involved." Yan ay mga mababasa mo sa message ni ano, eto, "Ba't in-unfollow ka ni Kat? True ba yung tsismis sa'yo? Bakit present dito mga mosang? Ha." Ayun. Because in-unfollow ni Kat, magsama kayo ni Andrea, in-unfollow ka ni Catherine, so may kinalaman ka kung totoo naman na may ginawa kayo, Kat, kayo ni DJ, napakawalang yan, yun naman, di kayo in-follow niyan. Kung wala kayong ginawa sa kanya, pakunwari ka pa na tanggol sarili mo na wala kang kinalaman. So, yun, ayan, nahuhusgahan at nahuhusgahan agad sila. Yung iba ilang oras spend, uy, ba't kayo in-unfollow ni Kat? Unfollow ka na ni Kat at pati si Daniel, unfollow niya na din. Grabe, ako ang nasasaktan para kay Kat, napakabuting tao tapos nasasaktan ng sobra. Alam niyo si Jillian, nakita ko na siya of course, nakikita namin ng personal, malapitan. Para siyang batang paslit pa or maliit pa na, parang dalagita pa lang pag tinignan mo. Unang-una, medyo maliit siyang babae, tapos ang litang frame niya, yung ganong tipo, ganon ang dating niya. So, ang hirap i-connect ng mga accusations sa kanya. Tsaka yung mga katulad niyan, yung mga binabanatan siya ngayon, parang hindi ko pa masyadong makonect kasi anyways, ang dami kasing misteryo sa showbiz, alam naman natin yun. Ayun na nga, alamin natin ang mga rason pa kung bakit pa si Julia at si Liza ay nadamay at in-unfollow din Catherine Bernardo.